And we will start our Morning. Sunday school this morning. And we praise God for this our part of our worship this morning. This day is a holy day for the Lord, and happy Lord's Day in everyone. So this start our Sunday school as we sing for the Lord this wonderful morning. Let's sing our song this morning, Because He Lives. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He brings. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll find life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Let's have our opening prayer. Let's pray. Father God, we are praising you and we are thank you, Lord, for this wonderful morning that you have given, Lord. And we are glad, Lord, na you have gathered us again to our online worship, Lord, to our Sunday school, Lord. Bless our Sunday school.
By the guidance of your Holy Spirit, guide us with your truth and your words, and guide our pastor, Lord, who will teach us your word. And bless this day, and forgive us, Lord, for all the sin we have done, and search our heart, every sin we have done. And forgive us, Lord, and may you fill us by your Holy Spirit as we worship you in spirit and truth. In Jesus' name I pray, amen and amen. And now I give it the time for Pastor Gary. Okay, good evening or good morning to everyone. So we will continue our Sunday school lesson this morning, and the line of our theme, deepening our relationship with God. So we will go to the lesson number 2. So last time, our lesson number 1 is about the significance of God's revelation in deepening our relationship with God. And this morning, in lesson number 2, we will talk about the importance of communication in deepening our relationship with God. Okay, so yan po ang ating pag-aaralan sa umaga pong ito. So ang ating topic po ay about the two-way communication. Yan, the two-way communication. And this time sa ating pong lesson aim, so I would like to ask somebody to read yung ating pong lesson aim naman sa ating pong tatalakayin ngayong umaga. So wala pa yung sige, natin muna si Brother Shem. Okay, muna na yung natin. Lesson aim. So lessons aim to help believers understand the two-way communication and the importance of both ways in deepening our relationship with God. And thank you very much, Brother Shem. So that's our lessons aim this morning as we tackle about the importance of communication in deepening our relationship with God. And we will discuss the two-way communication. So in our introduction, so think about any kind of relationship. So nandiyan po yung between a husband and wife, or a boyfriend and girlfriend, between work, colleagues, between friends, even between nations. In each of these, a major factor in making the relationship a success is communication. So both parties in any strong relationship speak to each other, and equally importantly, they listen to each other. So ganyan po kahalaga ang communication sa mga relationships. Now, in our relationship with God, much more na napakahalaga po ng communication po sa relationship natin sa ating Panginoon. So because of this, atin pong pag-aaralan kung ano yung two-way communication po na yon. So this morning, ang una po nating tatalakayin, so ilingan po natin nasa biyahe siguro to si Sister Mian eh. Yan, sila Brother Rico sa Mari po bang pakibasa yung yung ating unang bahagi sa sa communication, doon sa two-way communication natin sa Panginoon. So number 1,
Si Brother Rico, pakibasa po yung number 1 and then yung verse po natin. Number 1, God speaks, we listen. Yan. So sa ano po? Maraming salamat, Brother Rico. So sa unang way po na ito ng communication natin sa Diyos to deepen our relationship with God. Ano po ang pagkaintindi niyo diyan, yung idea niyo that God speaks and we listen. Ano po yung uri ng ano na yan, ng pakikipag-communicate sa atin ng Panginoon? Pagkaintindi ko, Pastor, no, lahat ng mga salita ng Panginoon ay yun ang dapat nating bilang Kristiyano, no? Kasi ito ang salitang matuwid, itong totoo, makatarungan. So, tayo ay makikinig, tayo susunod sa Panginoon habang siya ay nagsasalita. Ayun lang, Pastor. Yan. Okay, thank you very much po, Brother Rico. So, you got it right, no? So, ang ano po niyan, ang ibig sabihin po niyan, yung salita ng Diyos. So, sa ganyan pong paraan, nangungusap sa atin ng mga mananampalataya, sa atin ng mga anak ng Diyos, ang ating Panginoon. Okay, so gaya po ng ating mga mga verses. So in Luke chapter 10 verse 39 to 40 and verse 42. So wala pa yung mga use natin dito sa Diyan po ba sa sa FBCF, sino po ang nandiyan sa Yan, si Sister Lingling, pakibasa po yung Sister Lingling, yung Luke chapter 10, verse 39 to 40 and verse 42. Ako na lang, Pastor. Sige, Sister Mian. And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard his word. But one thing is needed, and Mary has chosen the good part, which will not be taken away from her. Yan. Thank you very much, Sister Mian. And then, in 1 Samuel chapter 3, verses 9 to 10, ano po natin? Sino po yung si Sister Pe ba yung sa kay Brother Loloy account? Hindi. First Samuel, so- Pastor what? Pastor Yan. what? 1 Samuel, Mami, Oh, chapter 3, verses 9 to 10. First Samuel 3, 9 and 10. Opo. Okay, First Samuel 3, 9 to 10. And Eli said to Samuel, go lie down, and it shall be, if he calls you, that you shall say, speak, Lord, for your servant is listening. So Samuel went and lay down in the place. Then the Lord came and stood and called us other times, Samuel, Samuel. And Samuel said, speak, for your servant is listening. Yan. Okay, thank you very much, Mami. So, Mami, Yeah. ano po ang diyan? Nakita niyo po na in relation doon sa sa pangungusap sa atin ng Panginoon, as we talk about deepening our relationship with God. Diyan po sa mga nabanggit ng mga verses na ating pong binasa, beginning from Luke chapter 10, and then diyan nga po sa 1 Samuel chapter 3. There are many ways how God speaks to us.
lalo na pag we are reading the Bible. Kung Mm. ay yung nabasa natin doon sa Word of God, while we are meditating His Word, kung ano yung kanyang command, kung ano yung kanyang panawagan, we need to follow and listen what God is teaching us and calling us what to do. Yun lang po, Pastor, Yan. kailangan talaga nating sumunod. Whatever kang kahit na nga sabi nga ng mga disciple nung nagsasalita ang Panginoon na napakahirap naman yung sinasabi ng Panginoon kaya tumalikod sila. But we need to listen what God, kahit na ito pinakamahirap sa ating isip na gawin, we need to follow. Amen. Yan. So exactly po ano. So yun yung pinapaintindi sa atin diyan na through that verses or passages, makita po natin that the previous believers, kagaya po nila nila ni Mary doon sa Luke chapter 10, when the Lord speaks, she listened. At ganoon din po si Samuel. So dito makita po natin yung kahalagahan talaga ng pakikinig if we are to deepen our relationship with God. And then in Hebrews chapter 1 verses 1 to 2, Hebrews chapter 1 verses 1 to 2. Pwede po ba nating hilingan ano pa ba yung participants natin? Si Brother Loloy, Brad, pag magbabasa, oh. baka magtakbuhan tayo. Yan. Sino may gamit ng kay Brother Okay. Loloy? Kapatid Yung ko friend ata ni Ate ni... Banji. Ano ba yan? Ayan, sige. Babasahin mo. Sige po. Iniwan po dyan sa account ni si Ate Banji po ba nandyan? Kami po atas mas. Wala. Sige, mga ano yata ni Kuya Loloy, ano? Ang mga bisita. Mga bisita. Sige, ano lang. Sige, ako na Sige, lang sige. basa, Pastor. Sige, God, Pastor. who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the worlds. Dito sa verse na ito, Yeah. makikita natin na nangungusap ang Panginoon gamit ang mga propeta. At ganoon din naman, inihayag dito na sa huling araw ay sa pamamagitan ng kanyang anak na kanyang appointed heir of all things. Yan. Okay, thank you very much, Pastor. So, yan po yung binanggit diyan na through the prophets, yung kanilang mga writings. So, in other words, yung scriptures po na ibinigay ng Diyos, gaya nga po ng ating napag-aralan nung yung lesson number 1 natin, yung tinatawag po na special revelation. So sa ganito pong paraan, ang Diyos ay kumikilos upang makipag-communicate sa atin. Lalo na po sa mga sa mga anak niya, sa mga elect niya. Yan. Okay, so sa ano po na ito, sa unang way po na ito ng ng ating communication sa Diyos, there are two truths na ating pong pag-aaralan dito upang lalo po nating makita ang kahalagahan po ng communication sa Panginoon as we deepen our relationship with God. So yung una po, yan si Brother Chem, mga Brother Chem yung letter A.
Letter A, God has spoken in many ways. God spoke to create the world, sabi sa Genesis chapter 1 verse 3 and 5 to 6. Also in verse 8 to 11, 14, down to 28. God continues, hindi ko po ganun mabasa. Continues to speak. And God continues to speak in creation Oo. and in Psalm chapter 19 verse 1 to 4. So God spoke in human words through his prophets in Psalm chapter 19 verse 7 to 8 and Psalm 119. Yan. Okay, thank you very much, Brother Chem. So, dito po sa ano na to, sa katotohanan na ito that God has spoken in many ways. So, ano po yung pinapaunawa na sa atin dito pagdating po sa tinatawag natin na ano no, na special revelation that using by God to communicate to his people sa atin na kanyang mga ano po no, mga mananampalataya o mga anak. So mapapansin po natin diyan yung ano no, yung tense ng ano ng word diyan na ito po ay past tense na sa ano po ang ano po yung pinapakita sa atin diyan. Nasabi diyan sa magitan ng mga prophets, God has spoken in many ways. So si Sister Mian. So anong ano nyo po? Anong naintindihan nyo dyan sa pagbibigay natin ng emphasis doon sa ano no, sa special revelation of God para gamitin to communicate with us o sa kanya pong pag-communicate sa atin. When it comes to ano no, to the revelation, to the special revelation. Ano po yung maano natin diyan? Maintindihan. Nasa biyaya ata sila, Sister Mian. Balik po tayo kay ano, kay Brother Rico. So kasi ngayon po ang ano natin, ang dinidil nating problem po ano, yung may mga ano pa, may mga extra biblical revelations. So kaya ano po ang napakahalagang binibigyan sa atin diyan ng emphasis tungkol sa special revelation ng Diyos. That God has spoken. Pastor, pagkaintindi ko dito na ang Panginoon nagsasalita sa lahat na pamaraan no, na mga maintindihan ng mga tao no. Unang-una sa Genesis, nagsalita ang Panginoon paano niya ginawa yung creation of the world. Then nagsasalita rin siya sa mga propeta na ano ang dapat mangyayari, ano ang mga gusto niya na maganap sa mundo no, sa habang tayo as Christian, di pa natin masyadong naintindihan noon kung ano ba ang ibig sabihin na bakit nagsasalita ang Panginoon. So dito siguro no, lahat na ginagawa ng Panginoon sa creation,
pinapakita sa mga tao na siya ang simula, no? Siya ang simula sa lahat. Then sa mga propeta, kung anong ibig sabihin ng bakit bakit anong ibig sabihin na ginawa tayo ng Panginoon. Ayan. Okay, thank you very much, Brother Rico. Yan. So, through through the creation, doon sa creation ng Diyos ay salita ang kanyang ginamit. And then sa pamamagitan ng mga propeta, ang Diyos ay nagsalita. Okay, any other, sino po ang may din diyan, may comment sa pagbibigay ng emphasis that God has spoken when it comes to the special revelation. Yan, si Mami. Ano tayo, Ma'am? Nandiyan pa ba sila, Mami? O, naghahanda na rin papuntang church. Yan, sa'yo, Brother Jim. Ano yung napakahalagang binibigyang diin sa atin pagdating sa in connection doon sa special revelation ng Diyos? Yung pagbibigay ng emphasis diyan that God has spoken. Sa ano ko po, Pastor, sabi po dito na God spoke in human words through His prophet po. Ginamit niya yung salita ng mga tao, Pastor, para to communicate sa mga tao. So clearly, gusto talaga, pinapakita dito ng Panginoon, ng Diyos, na gusto niya talagang makipag-communicate sa mga tao to reach us using our words. Ayun po, Pastor. Okay, yan. So, thank you very much, Brother Hitchem. So, kagaya nga ng nabanggit ni Pastor Oji nung nung lesson number 1 natin, that it is the Lord Himself, the first one na kung saan ay kumilos upang magpakilala sa atin. At ganun din sa pakikipag-communicate sa atin. It always God na siyang gumagawa ng kumikilos upang tayo po ay i-reach out. So yun po yung sinasabi ng Romans chapter 3 verse 10 no? Na talaga o doon sa Romans sa chapter 1 o sa chapter 3 nga na walang walang umahanap sa Diyos. So lagi ang Diyos ang gumagawa, kumikilos upang ipahayag ang kanyang sarili at makipag-communicate sa atin. Okay, then the second truth here in communicating sa communication sa natin sa Diyos. Sa letter B, yan, yun nakapasok na ang sino diyan yung sa CCF Youth? Si Sister Cecil nandiyan ba? So pakibasa nga Sister Cecil yung yung letter B. Pastor, sa slide po. Wala pa sa screen, Pastor. Wala ba? Paki-forward yung slide. Yeah, paki-forward siguro yung yung slide natin sa letter B.
Ah, nakatulog yata yung ano natin. Nakatulog yung host. O sige, ako na lang muna magbabasa habang na lalag yung no. Sige, sa letter B, God is speaking in His Word. So God has spoken so fully and so richly and so decisively in one particular person, not just through Him, but in Him. So gaya po ng makikita natin doon sa mababasa natin sa John chapter 1 verses 1 to 3. And then sa John chapter 1 verses 14 to 18. Na sabi sa sa mga verses na ito. Okay, sa John chapter 1 verses 1 to 3. Ayun na, Sister Cecil, pakibasa yung mga verse na yan. Sa John chapter 1 John chapter 1, verse 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. Verse 14 to 18. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as the one begotten of the Father, full of grace and truth. John bore witness of Him and cried out, saying, This was He of whom I said, He who comes after me is prepared before me, for He was before me. Verse 16. And of His fullness we have all received, and grace for grace. For the law was written through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has declared Him. Yan. Okay, so diretso siguro, Cecil, yung next na diyan na statement, yung a record of God's words. Sa ating slide. Record of God's word through the prophet and the inspired story of the early church and God breathed letters from His apostle to the church. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Yan, mo nga yung 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ano yan, familiar verse. Pakibasa nga, Sister Cecil. 2 Timothy chapter 2 verse 16. All scripture is given by inspiration of God, and it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction. Okay, thank you very much, Sister Cecil. So, dito po sa sa special revelation of God na kanya pong ginagamit to communicate to His elect, lalo na po sa atin na mga anak ng Diyos, mga mananampalataya. So ano po yung kahalagahan diyan ng pagbibigay ng emphasis that God has spoken in many ways and God is speaking in His Word. So kagaya nga nung nabanggit ko kanina, yung binigyan
ko kayo ng idea that in our time today, there are extra biblical revelations. So kaya para po sa atin na mga Kristiyano, gaano po kahalaga yung katotohanan na yan. So ano-ano po ba yung mga mga natutunan natin tungkol sa kapahayagan, tungkol sa revelation ng Diyos? Is there any extra biblical revelation pa ba na dapat tayong dapat nating tanggapin? Ayan. Si Brother Edward dyan sa CCF Youth. Ano natin? Yung natin, genius. Genius ko na. Wala na po, Pastor. Kasi nasa na po lahat. Nasa scripture, kumpleto na po yung Bible mula Old Testament and New Testament. Yun na yung Book of Revelation, yung sa mangyayari sa future. Kumpleto na po. Kaya wala na po tayong kailangan tanggapin na lalabas sa Biblia. Kasi yun na yung salita ng Diyos nagmula sa Panginoon. Inspired by God. Yun na po. Amen. Yan. So, thank you very much, Brother Edward. So, yan po ang dapat nating, dapat po nating maintindihan. Kasi napaka delikado ng panahon natin ngayon yung mga extra biblical revelation po na yan. So kaya dapat po natin maunawaan na ang Diyos ay nagpahayag sa magitan ng kanyang ng kanyang salita. So ito po ay inirecord ng ng mga prophets at ng mga lingkod ng Panginoon doon sa Old Testament, at ang pagpapatuloy po ng sa atin, communicate ng Diyos sa ating pong panahon ay sa magitan po ng kompleto na na record ng salita ng Diyos sa banal na kasulatan. So is there any any struggles sa atin pong pagtanggap na yung yung pakikipag-communicate sa atin ng Diyos ay sa magitan po ng kanyang salita, ng mga kasulatan. Si diyan sa sino pa ba sa para lang sa yan, sige, si Sister Galing. Para sa akin talaga, kung minsan tayong mga Christians na rin ay yun bang hindi nadodoktrina, dinodoktrina tayo sa mali talaga. At lalo na yun bang mga pinapamukha pa sa atin na mali tayo, may nagsasabi pa sa akin na kulang ang Bible, pero pasintabi lang sa mga naniniwala sa mga writings ng kung anong mga propeta nila, lalo na sa kay Ellen White, kay Joseph Smith. Dahil sila is talagang yun bang sila talaga is manindigan sila. Dapat ikaw na Christian, manindigan ka rin na ang Bible talaga is revelation from is from inspired by God talaga. Dahil nga is wala namang kapag titinan mo yung Bible, walang labis yun, walang kulang. Kaya nakalagay pang doon sa Revelation na wag bawasan or wag dagdagan ang salita ng Diyos. Kaya kung talagang hindi sila naniniwala sa Bible dahil sabi pa nila is kulang daw, doon ka bumalik sa 2 Timothy 3:16. Dahil nga is, yan ang nagpapahayag talaga na walang mali sa sinabi ng Diyos. Kahit ano pa yung nakarecord sa Bible from Old Testament, mapasama man o mabuti,
yung mga ano pa, darating pa nabasa ko pa sa Book of Revelation ng mga kung mangyayari sa hinaharap is naka-record na yan. Kaya kaya doon na lang tayo talaga babase sa Bible na para hindi tayo ma-carried away sa mga maling paniniwala na kulang ang Bible. Yun lang masabi ko. Yan. Okay, thank you very much, Sister Klingkling. Yan po tama po yun. Napakahalaga talaga na maunawaan natin na yung ating pong sole authority of our faith and practices ay walang iba kundi ang scriptures, ang Biblia. So dahil tayo po ay ngayon naharap sa napakalaking temptation na tayo po ay maligaw na yung sinasabi ng ibang mga tagapagturo, yung pagkakaroon po ng extra biblical revelation o revelations. Okay, so ano pa po ang natin? Ano pa po yung mga maaari po nating maibigay po na na mga opinion for other believers yung pag-iingat sa tinatawag po natin na extra biblical revelations. So ano po yung danger nito when it comes to our in deepening our relationship with God? Sige, mamaya natin siguro sa lesson natin, take away lesson natin. So kaya sa desiringgod.org yung blog ng ng Desiring God, si David Matis na na pastor sa Eden Baptist Church ay nag-post po ng kanyang article sa sa desiringgod.org noong December 26, 2023 na sabi niya po, whenever we open the Bible, we should remind ourselves that it is the Word of God and is absolute truth. Stop and think how incredible that is. Remember, though, that just reading the Bible is not enough. We need to listen to what God is telling us. This means studying and exploring the Bible, praying over it, seeking to see and understand the great depths there are in it. It also means acting on what He tells us, being doers of the word, not just hearers. So kailangan din po talaga na i-apply natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. But then yung kanya pong nabanggit doon sa unang part ng ng article na to, na sabi niya, remind ourselves that it is the Word of God in absolute truth. So yung yung salita ng Diyos, ang mga kasulatan o yung Biblia, ang siyang natin, basihan sa ating pong pananampalataya, the sole authority of our faith and practices. In this way, God communicating His people. Nakikipag-communicate ang Diyos sa kanyang mga anak, sa mga mananampalataya o sa atin. So sa ating pong principle, hilingan po natin sino pa ba yan sa CCF Youth ang Kami lang po, pastor ni Kuya Je. Sige, Sister Cecil, mo na lang uli. Basa yung ating
principle. Nasa screen na ba natin? Apo, Pastor. Yan. God has generally decreed that He will communicate with us through His Word, the Bible. Yan. Kaya in application, sige pakituloy mo na lang din, Sister Cecil, ang sa application. Application, we should therefore put a great deal of time, care, and effort into searching the Scriptures by listening and reading the Bible. Yan. Okay, thank you very much. So, as we, and the first part, so yung first part po ng ating pag-aaral tungkol sa kahalagahan ng, communication as we deepen our relationship with God, ay yung, yun, na sila, Brother Hitchem, paalis. Sige, ingat kayo. So, diyan po muna tayo pansamantala. So, sa ating pong pag-aaral tungkol sa sa kahalagahan, the importance of the two-way communication. So, yung first way of communication ay yung God speaks, we listen. So, ang Diyos po ay nagsasalita, dapat tayo po ay makinig. At sa paanong paraan nagsasalita ang Diyos sa atin, kinakausap tayo ng Diyos sa magitan po ng mga kasulatan o ng Biblia. Okay, so ang Biblia is the soul, the scriptures is the sole authority or the sole authority of our faith and practices. Okay, so sa ating pong lesson learned. Yan. Sige, simula tayo siguro. Yan, nandiyan pa ba sila Sige po, siguro na lang natin. Hilingan na lang natin sila Brother Rico. Yan, si Mami Nina, kung nandiyan pa po. Para ma-share natin sa mga kapatiran natin yung mahalagang lessons na dapat ay natutunan natin tungkol sa kahalagahan ng communication as we deepen our relationship with God. So, umauna po tayo kay Brother Rico sa ating pong lesson learned. Okay, lesson learned, no? Una sa lahat, yung communication natin sa Panginoon, no? Nung una, tayo'y naririnig natin, no? Na nakikinig tayo sa mga sasalita. Kaya sa biglang Kristiyano, hindi lang tayo na yung application kasi, yun yung galing sa pakikinig na sa pasalita ng Panginoon. Then, application to the Bible, ina-apply natin yung anong natutunan natin. Ang importante lang talaga na naintindihan natin at saka yung katotohanan, ano ba talaga ang sinasabi ng Bible. Kasi paiba-iba yung pagkaintindi natin sa Bible, paiba-iba. So, dapat talaga, kung ano man ang totoo, yun yung susundin natin, no, bilang Kristiyano. So, ang pag-transcribe ng Bible is paiba-iba based sa lahat ng mga sa preaching, sa mga Sunday, yung mga learnings natin. So, dapat
ang intindihin natin yung totoo, no, sa lahat na sinasabi ng Biblia. So, yun lang. Okay, thank you very much, Brother Rico. Salamat po. Okay, Pastor, dagdagan ko lang yung concern ni Brother Rico, no? That is very clear at dapat talaga klaro tayo na lahat ay dapat nasa Bible. Ano? Tama, Brother Rico, no? Yeah. Sabi nga sabi nga ng teacher natin, the scripture is our sole authority. Pag wala sa Bible, hindi natin pwedeng gawing doktrina, hindi natin pwedeng maging basihan ng practice. Okay? Now, tama rin si Teacher Gary kanina na may mga extra biblical learning kasi, no? Well, dalawang bagay yung extra biblical. Yung iba, yung intentional na dinadagdag, no? Yung mayroon silang mga propeta, no? Which is, we do not believe na meron pa mga prophets ngayong panahon na to dahil natapos na yung kanilang panahon. Pero there are some na nagpapakilalang mga Christians na naniniwala pa rin na may mga prophecy pa rin ngayon. Like the Seventh-day Adventists, no? Nagdagdag ng prophecy galing kay Ellen White at marami pang ibang mapapanood nyo sa TV ngayon na nagpapahayag pa ng ibang propesya pero hindi natin makikita sa Bible. Yun yung sinasabi ni Pastor Gary na extra biblical teaching, which is hindi pwede. No, hindi pwede. Now, there are also teaching na wala sa Bible na hinahawakan natin. No? Sa ating meron tayo sa tinatawag natin na systematic theology, no? Na pinag-aaralan natin but you cannot find it in the Bible. May alam ka bang example daw, Brother Rico? Kasi minsan naku-confuse yung tao. Extra biblical ba to or kasi tinatawag natin na assumption theology pero clear na nasa Bible. Hindi lang siya explicitly stated. Now let me give you an example. The doctrine of Trinity. You cannot find that in the Bible. Pero we firmly hold in the doctrine of the Trinity. Okay? Through sa mga multiple passages, makikita natin yung baptism ni Jesus Christ, makikita natin yung Father, the Son, and the Spirit. Doon sa Great Commission, makikita rin natin yung Father, the Son, and the Spirit. Huh? Doon sa mga benedictory address ni Apostol Pablo, sa bawat pagtatapos ng kanyang epistle, lagi niyang binabanggit with the grace of God and the communion of the Holy Spirit and the Son. Makikita natin doon. So, yung mga theologians kasi, gumagawa sila ng mga assumption based doon sa nakasulat sa Bible. But you cannot read it explicitly sa Bible. But still also, kinukonsider natin yan as God's decree also. Dahil wala na, tapos na talaga yung Bible eh. Diyan na nire-reveal ng Panginoon yung kung sino siya at kung anong klaseng buhay na ipapamuhay yung mga taong tinawag niya. Marami pang halimbawa ng mga assumption sa Bible na hindi natin mababasa. Tulad ng yung canonicity ng scripture. No? Tapos na ba talaga? Close na ba talaga yung Bible? Pero hindi natin mababasa sa Bible na yung Revelation is already the last book. This is the last book, no? No more revelation will come. Wala tayong mababasang ganon. Okay? Pero pag pinag-aralan natin yung mga apostolic teaching, no? Dinideliver nila sa Ephesians chapter 2, sa Book of Jude, makikita natin na wala na pwedeng idagdag talaga sa Biblia. Kasi tapos na lahat. Na-communicate na ng Panginoon lahat ng gusto niya sabihin. No? Kaya nga ito na yung ating basihan. Makikita natin sa Revelation, nabanggit kanina ni Sister Kleng-Kleng, no? May curse na doon sa end. Naglagay na ng curse ang Panginoon. Pagka dinagdagan niya doon, binawasan. Tatanggalin yung pangalan mo sa aklat ng buhay. No? Tsaka yung mga prophetic office na confirm na ng canon na no longer be expanded.
At marami pa tayong dapat maintindihan. Tulad ngayon, linggo. Hindi natin mababasa sa Biblia na ang araw ng linggo ay ang araw na ng pagsamba, hindi na Sabado. Okay? Walang malinaw na talata na nagsasabi nun, ano? Pero pag pinag-aralan mo yung resurrection ni Jesus Christ, first day of the week, no? In John chapter 20, tapos yung early churches, nag-gather sila dun sa Book of Acts, no? On the first day of the week also. And the term, the Lord's Day, in Revelation chapter 1, verse 10, is also referring to the day of Sunday. Which is minsan ay nalilito tayo, no? Nalilito tayo. Biblical ba to? Nasa Bible ba to? Okay? Kaya kung minsan, nagkakaroon ng problema dun sa term na dapat Bible lang. Dapat pag wala sa Bible, di pwedeng panghawakan. No, but kinakailangan maintindihan ng mga kapatiran na there are doctrines na tinuturo natin na you cannot clearly read from the Bible. And it is our duty and responsibility to teach the congregation about all this very important doctrine. No? Ito palaging pinag-aawayan, no, sa loob ng bahay, no, yung mag-asawa, yung lalaki at babae. Tsaka yung lumalaganap na ngayon, siguro aware din kayo, no? Narinig niyo naman to na pati may mga Baptist churches na pumapayag na magkaroon ng babaeng pastor sa simbahan. Nabalitaan niyo na ba 'yon? Marami na pong Baptist churches na nag-install na ng pastora sa churches. Pero wala sa Biblia 'yon. Walang men and women are not equal in value. Okay? Walang sinabi ang Bible na men and women are equal in worth. Pero pag pinag-aralan mo yung Bible at namali ka ng interpretation, parang pwedeng i-justify. Kaya ngayon, nakita niya may mga pastora na sa Baptist churches. Nakakahiya, di ba? Okay? Kasi sabi nila, equal ang access sa salvation. Bakit hindi sa responsibility? Jesus Christ, tinitreat ang women with the same dignity and value as of to the men. No? So by principle, pwede. But biblically speaking, pag-aralan natin mabuti kung tama ba. Okay? Kaya maraming tayong dapat mapag-aralan pa. Hindi natin direktang mababasa sa Biblia, pero tinuturo natin. Kasi nakasulat siya. Huh? Okay. Parang yung age of accountability, yung bata ba pag namatay at ganitong edad, diretso ba pupunta sa langit? Walang nakasulat na gano'n, na children under this age are safe. Hindi natin makikita yun sa Bible. Pero pag pinag-aralan mo yung istorya ni David nung namatay yung kanyang anak, pakikita natin na alam niya na makikita sila ng anak niya pagdating sa langit. Yung mercy ng Panginoon doon sa Ninive, nung hindi niya pinatay yung mga bata. Nakita niyo yung mercy ng Panginoon doon sa Ninive. Tsaka yung attitude ng Panginoon doon sa mga bata, doon sa Matthew, na children they will inherit also the kingdom of heaven, di ba? So we can see that it's still biblical. Okay? But the point is this, no? Aside from that some theological assumption, which is also a biblical teaching, we cannot just add any teaching because kumpleto na ang revelation ng Panginoon at nangungusap ang Diyos sa kanyang salita. Una, gamit ang mga propeta sa simula, yung mga church leaders in early church history, ginamit na rin yan ng Panginoon. And hanggang doon sa mga apostol, no? Sinulat na, nireveal na lahat ng Panginoon kung ano ang plano niya sa paglikha, sa pagtakbo ng istorya ng ating kaligtasan, hanggang sa pagdating ng Panginoon, hanggang kamatayan, hanggang pamuling pagkabuhay, hanggang sa kanyang pagbabalik, nakasulat na lahat ang kwento, tapos na po lahat. At wala na tayong pwedeng idagdag, at kinakailangan lang nating balambalatayanan kung ano na ang nireveal ng Panginoon sa atin. So, magandang umaga po at sana nakatulong yung sa ating aralin.
Amen. Thank you very much, Pastor. So, yun po, no, napakalinaw ng ano po natin, ng narinig po natin. So, ang ano lang po kasi dapat natin pahalagahan natin ay yung pag ano talaga pag saliksik ng salita ng Diyos, dahil ito po yung binigay ng Diyos sa kanya pong pagnanais na tayo po ay ma-communicate niya, makapag-communicate tayo sa kanya. So kaya yun nga po, pagka hindi po natin kinilala yung pagiging sole authority ng Diyos at tatanggap po tayo ng mga iba pang mga katuruan, diyan po ngayon masisira ang ating pagpapalalim ng ating relasyon sa Diyos. Hindi talaga natin napapalalim pagka ganun ang ating relasyon sa Diyos. Kaya bilang mga mananampalataya, dapat po wala sa atin yung kaisipan na pagdududahan natin ang ang banal na kasulatan, ang Biblia, sa magitan ng ating pong pagsasaliksik nito, upang kasi sabi nga po ng John chapter 5 verse 39, sabi ng Panginoon na saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat ito ang papahayag patungkol sa akin. So if we are truly children of God, na kung saan merong puso na nagnanais na mapalalim ang ating relationship sa Kanya, then ang Bible po ang ibinigay sa atin na paraan upang makilala natin ang ating Panginoon ng mas malalim pa. Pagka ganun, ay talagang mapapalalim po natin yung ating relationship sa ating Panginoon. Okay, so maraming salamat po kay Pastor Uji. So hindi po tayo magtatagal, diyan po tayo magtatapos at tayo po ay mag-close sa panalangin. So may may yung second way of communication of God sa atin ay atin pong itutuloy sa next Sunday. So yun po ay first first way of communication ng Diyos sa atin. Yung sa magitan ng ating pagbabasa ng Biblia, ang Diyos ay nangungusap sa atin. Therefore tayo po ay dapat na makinig. So tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo pong patuloy na pagkilos at paggawa sa aming mga buhay, Panginoon, na sa iyo pong kalooban para sa amin, na kami po ay mapalalim sa aming pananampalataya, sa aming relationship sa iyo, Panginoon, ay hindi mo po kami iniwanan, Panginoon, na hindi po namin malaman kung paano po namin makilala ka, Panginoon, at nang sa ganun ay lumalim nga po kami sa aming relasyon sa iyo. Kaya ibinigay mo po ang iyo pong mga kapahayagan sa magitan ng banal na kasulatan, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na nawa ay lalo pa po naming naiintindihan ngayon kung gaano kahalaga ang pagsasaliksik ng iyong mga salita, Panginoon, na dahil kaya mo sinabi, Panginoon, sa John chapter 5 verse 39, na amin pong saliksikin ang mga kasulatan, Panginoon, dahil ito ang iyong kapahayagan kung sa iyong karakter, Panginoon, sa iyong mga attributes at sa iyo pong mga kalooban sa aming buhay, Panginoon. Nang sa ganun, O Diyos, ay tunay na lumalim kami sa aming relasyon sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo nawa ang iyong mga salita nito sa aming mga puso, sa aming buhay, Panginoon. At ito po ang aming samo at panalangin kasama po mga pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So magandang umaga sa ating lahat.